matindi po yung mga pinahayag nito noon tungkol kay Kibuloy, tungkol po sa mga sexual, mga pang-aabusong sexual ni Kibuloy at yung mga sinasabi niyang nakita niyang mga hindi magandang mga pangyayari at mga ginagawa dun sa KOJC. Ha? Yung KOJC na si Kibuloy nga ang kanilang ano diyan no? Son of God. Ngayon, yan po si alias Rene na ngayon, nung mga nakaraan ay bumabaligtad. Matindi. Ngayon, ang tanong, tinatanong tayo lagi, ano ba to? Ano bang nangyari, no? May kredibilidad ba yan na yung sinasabi niya ng mga pagbaligtad ay magiging kapani-paniwala ba? So, yun ang tanong, di ba? Dahil talagang all of a sudden, bigla-bigla, lumitaw, bumaligtad. Napakabigat po nung mga pinahayag niya sa Senado, no? Yung kanyang affidavit, yung kanyang mga pinahayag sa Senado, mabigat po yun. O halimbawa, yung mga sinasabing mga kahalayan o mga pang-aabusong sexual, mga sexual abuses po dyan sa KOJC. Dyan, sinasabi niya rin, nakita niya yung si Duterte at si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte ay binibigyan ng mga armas ni Kibuloy. So mabigat po yun ng mga talagang statement. Ngayon, itong may isang video na lumabas sa isang channel, no? Sa isang vlog. Siya nga yung laman, ang sinasabi ng video niya, siya daw ay pinilit. Siya daw ay tinakot. Siya daw ay binayaran ng 1 million. ng 1 million ni Senadora Risa Hontiveros para tumistigo laban kay Kibuloy. Napakatindi. Napakatinding akusasyon nun, ano. Ngayon, dito kasi sa pagdinig kay Kibuloy, talagang maraming mga testigo, di ba? Hindi lang naman itong si alias Rene o itong Michael na to. Yung mga bata na nagsabi na talagang kinwento in details kung paano sila ginahasa ni Kibuloy. Yung bata, yung may bata doon na nagkwento na ang ginagawa ni Kibuloy, paano niya nire-rape o pinagsasamantalahan yung mga batang babae doon o yung mga babae na nandun na sa KOJC, no? May mga ano pa sila diyan May mga katawagan pa sila. Yung mga kwarto, pinapapasok sa kwarto, pinagmamasahe muna, di ba? Pinaliligo, ito ang brand ng shampoo, kulay violet na Palmolive ba yun, di ba? Yun po, napaka-detalyado yung mga pahayag nung mga nagsalita po doon sa investigasyon ng Senado, doon sa committee ni Senadora Risa Hontiveros laban dito kay Kibuloy-Loy. Napakaliwanag po nun At bukod po dyan yung napakaraming testimonya ng mga dating alagad ni Kibuloy. So bumaligtad ang sinasabi, siya daw ay talagang tinakot ni Senador Risa Hontiveros. Aba? Mukha bang nananakot si Senator Risa? Mukha ba siyang goons? Pangalawa, nagbayad daw, binayaran daw siya ng 1 million. Ako hindi ko maisip na tinatakot ka at babayaran ka ng 1 milyon. Paano ba yun, ano? So ako, ang tingin ko dito, malabo pa sa sabaw ng pusit. Sa common common sense, logic, yung human experience, paano mo sasabing pinilit ka? Paano niya sasabihin pinilit siya ni Senadora Risa Hontiveros, di ba? Samantalang, nung naglabas po ng ebidensya si Senator Risa, nandun yung may screenshot na siya mismo yung lumapit sa opisina, siya yung nag-communicate sa opisina ni Risa. So, ano ito, no? Mahiwaga itong si alias Rene na ito. Kung ano ba talagang kalagayan nito. Kasi bago itong mga video-video na to ng pagbaligtad, ang sinasabi po ni
Senadora Risa Hontiveros, ito daw si Rene ay nagkaroon ng communication sa kanyang opisina at sinasabi siya'y kinidnap. Kinidnap daw po, dinukot at nandun daw sa Glory Mountain. Given po yung mga testimonya laban kay Kibuloy, sinasaktan yung mga tao, di ba? Pinahihirapan, yung po yung mga testimonya. Isa sa mga iniisip ko, ako ito iniisip ko lang, pwedeng ganito rin po, possibility. Pwedeng yung video na yon ay ginagawa nung alias Rene ng hindi voluntaryo sa kanyang sarili. Dahil kung halimbawa totoo, kinidnap siya, which is ako, yung sinasabi ni Risa Hontiveros, kung kinidnap yung Rene, yung alias Rene, pwedeng napipilitan siyang gawin yung mga video na yon. Possible po yon. Pero may isa na naman siyang video, sabi niya hindi siya napipilitan. Pero again, hindi natin alam yung nakapaligid sa kanya. Kung ba't niya biglang sinasabi yon, di ba? So pero wala po sa malayo, wala sa personality o pagkatao ni Risa Hontiveros ang magbayad ng 1 milyon, di ba? Saan naman kukuha si Senator Risa ng 1 milyon? Hindi naman yan na sindikato, napakayaman na tao, di ba? So, at makita naman natin, yung mga testimonya laban kay Kibuloy, hindi lang naman yung alias Rene. So, anong bearing nun, di ba? Samantalang ang liwanag ng mga testimonya ng mga dating alagad ni Kibuloy. At bakit siya lang ang babayaran kung sakasakali? Diba? Parang napaka-special naman ni Rene para bayaran pa siya ng 1 million, di ba? Ang dami-daming testigo na nagsalita doon sa Senate committee, no? Sa committee ni Senadora Risa. Di ba? So, ang tingin ko rito, dalawang bagay. Pwedeng ganito po yan. Si alias Rene ay kinidnap, gaya ng kanyang sinabi sa opisina ni Risa Hontiveros, bago pa yung video na yan, ng pagbaliktad niya. Kinidnap siya. At dahil siya ay captive o bihag, pwedeng nagbibideo siya ng hindi naman niya gusto. Napipilitan dahil siyempre, nasa isang sitwasyon ka na hindi ka voluntaryo, no? Hindi ka malaya. So, pwedeng ganon. Pwede rin naman na talagang bumaligtad siya. Hindi naman yan din na imposible na talagang bumaligtad siya ng testimonya dahil yung loyalty na matagal din siya dun sa kanyang yung kulto ni Kibuloy, di ba? Yung KOJC. Matagal siya doon, pwedeng bumalik yung kanyang loyalty doon. Possible yung mga yon. Pero ang definite dyan, hindi ako naniniwala doon sa pagbaligtad nung Michael Maurilio na yan. Hindi ako naniniwala dyan. Kaya nga ang ginawa ni Hontiveros, pinailan niya ng kaso na sa NBI, di ba? Pinailan niya po ng complaint sa NBI. May nasa likod. No, parang mahirap naman na bigla na lang bigla babaligtad. Bakit? Dahil nakonsensya ka. Di ba? Parang ang bigat ng testimonya mo eh. Kung halimbawa granting po halimbawa lang. Pagbibintangan mo si Duterte, si Sara na inaabutan ng mga armas, kung inventong kwento yon, abay matindi naman yung kwento na yun, di ba? Kung hindi yung totoo. Or yung mga sexual abuses, diba na iimbentuhin mo yon? Granting binayaran ka ni Risa. Paano yun? Hindi nagtutugma. Mahirap gawin yon. Kaya ang tingin ko rito, nung lumantad to, yun yung mga text niya. Yun yung mga message niya sa opisina ni Senadora Risa Hontiveros na pinakita mismo ni Risa. Ito yung mga ebidensya ko. Diba? Na talagang itong tao na to nag-communicate sa amin. So ito isang effort. Ito isa talagang tangka na sisirain talaga si Risa Hontiveros. Kumbaga si Kibuloy nakakulong na, di ba? Pagkatapos mo magtago-tago ng ilang buwan ba, ilang linggong nagtago-tago si Kibuloy. Ginalugad siya ni General Nick Torre
Kundi kapag ginalugad dyan sa lungga mo dyan sa loob ng compound ng KOJC, hindi ka pa mahuhuli dyan eh. O di ba, alos protektahan pa yan ni Canor Duterte, ni Digonyo, yung pagtatago ni Kibuloy. Hindi naman sumuko yan ng maayos. Kaya lang sinabi, pinalitaw na sumuko yan. Sukol na siya ni General Nick Torre. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Itong pagbaliktad na ito, kwentong barberong inudoro, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. So, talagang, ano yan, hindi kapanipaniwala, no? Na si Senadora Risa Hontiveros, kailangan magbayad ng 1,000,000. Ang dami-dami namang witness laban kay Kibuloy na nagsalita. At bago pa man yung mga, alalanin natin mga kabunyog mga kababayan, bago pa itong investigasyon ni Risa Hontiveros ay Kibuloy, ay si Kibuloy ay wanted na eh. Wanted na po sa United States sa California wanted. Nakapost nga yan sa website ng FBI. Ano bang mabigat yung kaso ni Kibuloy dun eh. Diba? At may mga nagbablog na ng mga dating kasapi, dating alagad dyan sa KOJC, may mga nagbablog na laban kay Kibuloy at ang dami-dami ng mga dating niyang miyembro na nagsalita na sa mga kabulukan, yung mga nalalaman nilang mga katarantaduhan dyan sa kulto ni Kibuloy, di ba? Yung mismong mga dating member ang nagsasalita. At hindi lang yang si alias Rene na yan. At ang pinakamalagim nga dyan, yung pangre-rape ni Kibuloy na dinitalye po ayon dun sa mga bata na nagsalita, dun sa batang nagsalita, yung alias Amanda, kung paano nga, may bugaw-bugaw pa nga eh. No, pasalamat ka, gagamitin ka na ng anak ng Diyos, isang malaking karangalan. Sipin nyo yun. Kademonyuhan na po yun eh. Kademonyuhan yun. Gagamitin ka ng anak ng Diyos, ikaw ay para magiging asawa na ng anak ng Diablong itong Kibuloy na to, di ba? Ganun po yung paraan nila eh. Kung paano kukumbinsin yung mga batang babae na sumiping kay Kibuloy, sineset up ng bugaw. May mga kaso na nga po yan. Di ba? Binubugaw eh. Binubugaw. Halos doon na lumaki yung bata. Pagkatapos ay gaganyanin lang ni Kibuloy. Mamanyakin. Gagahasain. Ayon dun sa mga testimonya ng biktima. At sinasabi ng bata, si alias Amanda, hindi lang po siya ang ginaganon. Pattern na pattern. Pattern po yung ginagawang kahalayan na umiiral sa loob ng KOJC. Di ba? Bakit kailangan mo pa ng mga Michael Murillo na magbabayad ka ng 1,000,000 kung yan na mismo ang mga nagtetestimonya? At nakita nyo naman, sino ba naman batang babae ang magsasabi ng mga ganyang kalagim-lagim na kwento? Ngayon talagang nakakatroma sa kanilang pagkatao. Kung yan ay hindi totoo, sinong matinong babae magkukwento na ikaw ay ni-rape? Di ba? Nakita-kita naman sa Senate hearing. Paano papabulaanan yan ni Kibuloy-Loy o nitong ito'y paninira lamang ni Senadora Risa Hontiveros? Kitang-kita, hayat nagsasalita ang mga dating alagad ni Kibuloy, buhay na buhay. Hayan ang warrant, hayan ang FBI sa Amerika, wanted si Kibuloy. Sige nga. Di ba mga kabunyog, mga kababayan, napakalinaw po no? Di ba? Kaya tayo talaga, tingin ko, tayo dito, ito'y isang malaking pautot. Pero ang bahong pautot, tingin ko wala naman po itong either dalawang bagay lang. Napipilitan itong si alias Rene o itong Michael Murillo na magsalita na sinasabing siya'y bumaligtad, na siya'y binayaran lang ni Risa, kaya siya nagtestigo laban kay Kibuloy. Pwedeng napipilitan lang siya ngayon kasi sabi nga niya sa huling mensahe niya, kinidnap siya. Pwedeng pa rin siya. Nakakulong pa rin siya dyan, nakahawak pa rin siya dyan sa sinasabi niyang nagkidnap sa kanya. Or pwede rin na talagang bumaligtad siya kasi nakabalik siya sa kulto, di ba? Pwedeng gano'n.
Pero ano man ang yan, ano man ang totoong senaryo diyan, eh hindi ka paniwala na si Senator Ontiveros ay kailangan magbayad ng 1 million para lang idiin si Kibuloy. Hindi kailangan. At hindi naman yan gagawin ni Senadora Risa Ontiveros. Di ba? Napakasimple lamang, no? Sabi ko ang dami-daming mga testimonya laban kay Kibuloy. Anuhin na lang niya yan. Total, nakakulong na siya. Nagtago si Kibuloy, di ba? Ginalugan ni General Nick Torre. Bakit siya nagtago kung wala siyang kasalanan, di ba? Kaya lang nahuli yan, ginalugan niya ni General Nick Torre. So talagang katarantaduhan po yung mga tingin ko na sinasabi laban kay Senator Risa Ontiveros. Di ba? Hanggang dito na lang aking vlog. Maikli lang naman, ano? Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa ating Bunyog Pagkakaisa YouTube channel. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,